tell you. Why? Kasi masakit, no? Yung bagay na yun. Ano ba niyo ba yung sinasabi ko? Did you get this thing? Yeah. That's why, sabi ko, please, hindi ko ina-advise sa inyo, no? Sabi ko, if you want to work abroad, I do not advise. Amen. Why? Because God has what's for you here. Amen. Even in Allah. Amen. Because nursing, I know no, she's a graduating student now. Amen. But look at, it is abroad, tama ba? Pero problema ang alin, yung mga nursing, o yung mga nurse, yung mga nurse. Amen. Why? It's because this time, bukod pa doon sa may problema talaga sa tawag ito sa mga nurse, no, sa abroad na, dahil sobrang naging dami, you know what, it even in the Philippines then, so I'm not discouraging you, okay? But at the same time, yung mga Pilipino, kailangan bumalik. Amen. But you know what? God will make a way. Amen. By God's grace. Amen? You don't need to, hindi mo kinakailangan ma-intimidate sa mga seniors sa'yo, hindi mo rin kinakailangan ng matapos. Why? As long na alam mo kung sino yung priority mo, ang Diyos ang gagawa ng way. Para magamit mo kung ano yung pagkakutan mo. And gamitin mo yan for the glory and honor of His name. Amen. Amen? Hallelujah. So Exodus time. And let's continue Job chapter 2. Hallelujah. Where are we? In verse 4. Right? Sumagot sa lahat, anumang bagay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. That's why, listen to me, tayo mga magulang, huwag natin hayaan na ipagpalit ang Panginoon sa ating mga trabaho. Amen? I tell you, so I remember, let me tell you this thing. Are you ready? Are you ready? Yes. You know what? So I remember before, meron tayong mga kapatira na kung saan, ang dahilan kung bakit wala yung kanilang kabiyak o yung kanilang asawa, you know what? It's because of the word. Amen. Tama po ba? Yes. Now, where are we? Nasaan na sila ngayon? Nasaan na? Hindi ako nananersunan. Wala yan sa vocabulary ko. But kailangan ko lang sabihin sa inyo at ipakita sa inyo yung totoo. Nag-automatic. Tama po ba? Tama po ba? Ganun daw nag-shutdown siya. Kasi narinig ko. That's why sa mga magulang na narito na wala yung kabiyak o wala yung asawa, tawag ito, inuwan kausapin niyo yung asawa niyo. Amen. Hindi ibig sabihin na merong malaking pangangailangan sa bahay o sa pamilya, ibig sabihin pag linggo hindi na sila makikita rin sa loob ng iglesia. Naunawanan mo ba yung sinasabi ko? Amen. Mga tumabalog nyo? Tumabalog nyo? Tumabianas? Amen? So, for me, it's not easy na magsalita sa inyong harapan. Amen. Hindi ko alam kung ano naman ang isip nyo. But as I said, even before, God is only using me as what? Upang siya gano'n,
malaman natin kung ano yung nais niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Eh, mahirap yun para sa buhay ko. Mahirap yun. No? Sa parte ko. Tama po ba? Nasabihin sa inyo harap-harapan itong mga bagay nito. Are you with me? Amen? In fact, dapat nga, magpasalamat tayo. Why? It's because 6 times tinasalba ko kayo. Sa kasong pinahin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng salita na ito, why? It's because ang totoo, dahil sa pagkitiyan ng ilang sa inyo, hiling ang inyong mga asawa na tangay na. Tama ba? Amen? Nasa na yung mga dati na usahan yung mga mag-asawa na magkakatabi. Ganun dyan. Okay? See? Diba? Why? You know, from the start, we are not after the quantity. And I know na mabuti pa rin na nagdadala ng Panginoon ng tamang kaluluwa. Tamang mga tao na may tamang puso. Amen. Pag-isipin niyo maigi. Kung titignan niyo yung motibo ng puso ko, ano ba tawag dito? Pangunusya? No. Pagpapahiya? No. This is a concern. Right, yeah. Especially sa inyong relasyon, sa inyong spiritual na buhay. Kung sinasabi nyo na si Kristo ang sentro ng buhay nyo, then siguraduhin nyo na si Kristo ang naghahanip sa buhay nyo. Hindi ngayon, no, na sa ganda pa nung sinasabi mo si Kristo, no, ang sentro ng buhay namin. Sorry. No, pagdating na dito, kailangan mo mag-overtime. Tama ba? Pwede nga, hindi na pumasok. Why? Kasi kailangan ng pandagdag sa kita. I am very honest. Okay? No? Yun yung right. Ito lang yung there. Ganyan na lang yan. Amen? Ako din, lagi biglang I tell you, church, kung pwede ko lang ipasa yung microphone sa inyo, may magsalita, then I will do that. But for me, hindi ganun madali na tumayo sa inyong harapan. Halos nanginginig yung tuhod ko kung paano ko sasabihin, kung paano ko bibigkasin, kung ano yung dinidikta ng santukin sa buhay ko. And ayoko mo mag-compromise. Amen. Let's go. Look at here at verse 5. However. Subukin mo galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Is that true? Sinabi ni Yahweh kung gayon, ikaw na ang pahala sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Umalis sa Satanas sa harapan ni Yahweh, pinuntahan niya si Job at pinagsugal-sugal niya ang buong katawan nito. Mula ulo hanggang sa talampakan. Nang magkagayon si Job ay naupo sa tabi ng basulan at inukusot niya ang bibingan na palayo ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago, sumpahin mo na ang Diyos na mamatay ka na. Can you imagine this? You know, ang pinakamasakit na testing sa buhay ng isang Kristiyano at sa buhay ng isang may asawa, you know what, na mismo ang kanyang asawa ang gagamitin para sa kanya. Para sabihin na sumpahin mo ang Diyos o talikuran mo ang Diyos. Amen? That's why, for me, napaka-importante na sa bawat mag-asawa, you know what, maunawagin niyo yung kahalagaan ng isa't isa na kayo ay mapalakas pareho.
Everybody listen to me. No? Sa mga asawang babae na narito, are you here? Kung ngayon wala yung asawa mo, then next Sunday, siguraduhin mo na narinig yung asawa mo. Why? It's the same thing sa lalaki. Why? It's because ayaw mo siya mawala sa'yo. Ayaw mo siya mawalan. Yes. To be honest with you, nawawalan tayo every time na mismo tayo ay walang oras sa panahon para umarap sa Diyos. Akala ba natin, nung meron na dadagdag sa atin kasi nag-overtime tayo ng linggo? No, ano ba yung sinasabi ko sa inyo? Wala talaga. Hindi. Ang unang-unang nawawala sa iyo, ang presensya ng Diyos. Hindi doon mo makikita, yung presensya na naman ng Diyos yan eh. Doon mo makikita kung gano'ng kahalaga ang Diyos sa buhay mo. Tama ba? Maintindihan ako ng Panginoon eh. Okay lang yun. Huwag lang ako maganda sa trabaho. Now, this is my prayer for you. That is the priority. Ano yun? No? Dahil ang iyong trabaho, alisin ng Panginoon. Para isang araw, hanapin mo siya sa buhay mo. Amen? And then, one day, lalapit ka, Pastor, pwede ko ba mag-pray para magkaroon ako ng trabaho? And then, what is my response? No. Why? Hindi dahil sa ayaw ka mag-bless. It's not because whether magkaroon ka ng trabaho, hindi mo alam ito kung priority ng gusto mo. It's pag hindi naman yung trabaho mo, ang nag-bless sa iyo. Tama ba ang Diyos na nag-bless sa atin? Excuse me. Listen to me. Okay? So wala tayong another service, okay? Okay, okay. Amen. Amen. So hindi ako mahigpit na tao. Ginagawa ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Amen. No? Why? Paano tayo magiging sundalo ng Diyos? Kung ikaw, ako, hindi natin alam kung ano yung priority natin. Tama ba? Right now, so, I'm praying na mabago ang inyong kaisipan. By God's grace, sa pamagitan na kanyang mensahe, na ang una nating mandato, ang una nating prioridad, hindi ang anumang bagay sa paligid natin, kundi ang Diyos. Na kung saan umaasa tayo isang araw, you know what? Habang tayo nagtitiwala sa Diyos at ginagawa din naman natin yung dapat natin gawin para sa pamilya natin, you know? No, alam natin sa puso ng Diyos siya yung naitataas. Alam natin na nasa puso isipan ng Diyos na siya yung napaparaanan sa buhay natin. I will give you two things. Are you ready? Two types of leadership. Write it down. God reminds me on this. You know what? Remind us of the Lord on this morning about this.